Ininspeksyon ng Land Transportation Office ang nasa korteng mahigit 300 sasakyan sa 3 araw na one-time, big-time anti-colorum operation sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, pinaigting din ng ahensya ang pagbabantay sa mga illegal na operasyon ng fake ambulance at mga bus na sangkot sa kambal plaka. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Fake ambulance. Ito ngayon ang binabantayan ng Land Transportation Office kasunod ng pagkakahuli ng DOTR SAIC sa isang ambulansya na ginagamit sa pamamasada. Ang naturang ambulansya ay dumaan pa sa EDSA busway upang makaiwas sa rush hour. Fake ambulance, tapos yung pala may mga upuan sa loob. Bumabiyahe ako araw-araw, may mga nakikita ako nakaduda-duda kung talagang pasyente. Patuloy ding minomonitor ng LTO ang mga colorum van na ginagamit sa pamamasada, pati na rin ang mga nag-aalok ng van rental sa social media ng walang kaukulang dokumento. Hindi sila matutulungan o wala man lang insurance o wala mga papeles. Ang naiipit dito yung mga mananakay. Binabantayan din ng ahensya mga bus na may kambal plaka. Isang halimbawa nito ayon kay ASEC Marcos Lacanlao, ang isang bus company na may 20 units na may kambal plaka. Kapag nahuli, maaaring patawan ng multa mga colorum van ng hanggang 200,000 piso, habang aabot sa 1 milyong pisong multa para sa colorum na bus. Ang dami pong mga transport group na nagrereklamo dahil natatalo na sila doon sa area nila, hindi sila makapaghanap buhay ng tama kasi may mga colorum. Sa 3 araw na one-time, big-time anti-colorum operations ng LTO sa iba't ibang bahagi ng bansa, umabot sa 353 colorum na sasakyan ang nasa kote. Pinakamataas dito ang Region 4A na may 140 nahuling sasakyan. Hinikayat ng LTO ang mga may-ari ng sasakyan na kumuha ng kaukulang dokumento upang makaiwas sa mas malaking multa. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang crackdown ng LTO laban sa mga fixers sa ahensya. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.